Okay, bakit ka makakatipid pagka mayroon kang mini rice mill machine sa bahay, okay? Dahil napakamahala ng bigas, no? So, ang maraming tanong dito, malakas ba to sa kuryente? Ilan bang kaban ang magagawa dito sa mini rice mill machine mo? Okay, ito computation. Nandito ha, tuturo ko sa inyo kung paano ba kukumputin natin ang gastusin sa paggiling ng bigas gamit ang mini rice mill. I-click natin to, ilan ka ba? Okay, ganyan. Ang sabi dito, kung ang machine ay makakagawa ng at least 3 kabang bigas or 150 kilo sa isang oras, ayan ha, kung 3 kaban bigas daw ang magagawa sa isang oras or 150 kilo, ibig sabihin sa 4 na oras ay 12 kaban na bigas. Sa 8 oras naman, 24 kaban bigas. Okay, parang whole day na yan, no? Whole day work. And then kung 12 hours, matyaga ka, 12 hours mo gagamitin ng machine, 36 kaban. Pero, sandali lang. Wala naman perfect, no? Kasi may mga time na hindi eksaktong ganyan. Walang perfect. Hindi mo perfect yan. Yung 4 na oras, 12 kaban. So, lagyan mo ng pasobra, no? Pasosobrahan mo yan ng kaunti. Pero okay lang naman dahil ito yung perfect computation, no? Kung sa 150 kg. Actually, yung 3 kabang bigas per hour, lumalagpas pa yan sa 150. Hanggang 180 ang claim ng factory, no? Hanggang 180. Pero ilagay na lang natin sa 150, no? So yan, no? Ito na yan. Sa 12 oras daw, 36 ka ba? No? Biruin mo. Ang dami niyan. Pero syempre, hindi mo magagamit ng eksakto dahil ipapahinga mo rin yung machine, no? Hindi naman pwedeng tuloy-tuloy. So, hindi mape-perfect yan. Which is understandable, no? So, maaaring maging kulang o higit sa nasabing bilang kung may mga cooling breaks in between at depende din sa ganda ng palay ang paglakas o paghina ng buhos ng bigas. Okay, depende rin yan sa palay. Pag maganda yung palay mo, talagang malakas ang buhos, puro buo yan ang lalabas. Okay? So, ngayon, compute natin kung magkano ang kuryente. Maraming nagugulat. Ang sabi ko, wala pang 20 centimos ang gagastusin sa kuryente sa 1 kilong bigas. Ang dami kasing nagtataka, ha? Ang mura naman, sabi nila. Kasi kung kukumputin mo ang kuryente, madali lang din, no? Punta naman tayo dito kung paano tayo magko-compute dito. Malakas ba sa kuryente? O, tignan natin. Kasi tignan mo, madali lang ang mag-compute ng konsumo sa kuryente. Pero alamin muna natin ang rate ng yung service provider nyo sa inyong lugar, no? Halimbawa, ang average rate sa Maynila, dito in example ko lang ha, ay 11 pesos per kilowatt hour. Okay? Intindihin nyo mabuti ito ha. Kung sa 4 hours ay makakagawa ka ng 12 kaban bigas. Okay, 12 kaban ha. 50 kg per kaban yan. So, ang average singil sa kuryente ay 11 pesos per kilowatt hour. Yan, yan na yun, no? Yun sa Meralco. Ganito po ang pag-compute natin, ha? Pag ang motor mo ay 2.2 kilowatts power, ganito ang konsumo sa 4 hours, multiply mo yan sa 11 pesos, multiply mo yan sa kilowatt hour. Yan. Okay, lumalabas, 96 pesos pala ang 12 kaban. Okay? 96.80 pesos. So, kung ganyan, i-divide mo lang yan, no? Lalabas, 8 pesos per kaban. Kung 8 pesos per kaban, magkano ngayon yan per kilo? Eh di ang mura lang yan. Tignan mo ha. Suma total,
Ito na yung total. Yung iba nagtataka. Hindi aabot sa 20 centimos. Ito nga yung sinasabi ko, ang gastos sa kuryente. Okay? Ito ay makakagawa ka na ng 1 kilong bigas. Okay, wag kayong magtataka kasi ang numbers, ang computation ay hindi magsisinungaling, no? Yan ang accurate computation niya. 16 centimo. Ang mura, no? Per kilo. Ibig sabihin, makakagawa ka ng 16 cents na konsumo sa kuryente sa 1 kilong bigas. Okay? Ito ay sa computation ng around 60 to 65% recovery rate. Yan. Okay? Para kayo makasigurado, kayo mag-compute mismo ng sarili nyo. Okay? Sa 60% rate na lang. Gawin mo na lang 60% recovery rate. Kasi, tingnan mo, ang ginawa ko, tinanong ko kay ChatGPT, no? Ito yung ating napakatalinong na imbento sa panahon ngayon, no? Lahat ng itatanong mo ay sasagutin niya. Sabi ko, ChatGPT, ayan, kung 4 hours ay makakagawa ng 12 kaban bigas sa 50 kg per kaban. Tinanong ko ngayon siya, no? Ilan ang konsumo niyan sa 1 kilong bigas? Ayan, no? Ayan ang sagot niya, oh. Talagang kinompute niya upang malaman kung magkano ang konsumo sa kuryente. Sa 1 kg na bigas, kailangan natin i-compute ang kabuohang kuryente na nagamit para sa paggawa ng 12 kaban. Ito rin yung computation ko. Lumalabas, parehas kami, no? Binigyan niya ng step by step. Konsumo sa kuryente, 2.2 kilowatts. Paghiwalay ng gastos, ayan, ginawa niya pa ng formula. Mahaba ang explanation niya, pero lumalabas, okay, kung kayo ang mag-e-examine ito, ganun din, 16 cents din per kilo. Ayan, ang konsumo mo sa kuryente para makagawa ng 1 kilong bigas ay kumulang 16 cents. Parehas lang ang computation namin. So, nauna ako nag-compute sa kanya, no? Bago ako nagtanong dito kay ChatGPT. Actually, ginawa ko ng 30 cents para hindi naman mukhang sobrang mura, no? Sadyang dinoble ko yung konsumo nun sa 30 cents per kilo. Okay, so malinaw naman, no? Na tama ang ating computation. Kung bakit naging 16 cents per kilo ang bigas dito sa paggamit ng aming mini rice mill. So, yan ang gamit natin. Meron tayong 3 horsepower single phase full copper electric motor. Heavy duty na yan, no? Basta maayos lang ang pag-maintain nyo. Tatagal yan. Yung amin 6 years na. Hindi pa kami nagpapalit ng motor kasi na-maintain namin na maayos. Okay, so yan ang kasagutan dun sa inyong mga tanong na nagulat. Dahil baka daw ako nanloloko sa 16 cents per kilo. So, ito lang po muna. Kung gusto nyong umorder o magpa-reserve, mag-pre-order ng aming dadating na kasalukuyang ginagawa ngayon sa factory, ay hanapin lang ang Simple Machines PH sa Facebook at mag-message sa amin. Okay, maraming salamat po.